time again. Remind me of how we used to rock. Your charm never fades away. The way you smile, you kindle me, kindle me. The way you move, you kindle me, kindle me. The way you carry your body, oh, your charm never fades away. Hello Ray guys! Good morning! Andito tayo sa Athena namin kasi andito yung drying place ko ng aking mga mushroom. So ito na yung mga chanterelles ko guys na dinadry ko. Ayan. So mga ilang oras pa guys, tuluyang madadry na yan. Tapos dito na side naman is yung mga ibang mushrooms na na-dry ko na. Meron tayo ditong bottles ng chanterelle, konti lang to. Tapos meron tayo ditong Sopilo Vahavero, yung Musta Torvis yan eh. Tapos yung mga tatigar, yung mga bullets, ayan, na-dry na rin yan siya. Konti na lang mapupuno na yung aking container ng bullets. And marami-rami na rin yan guys kapag na-rehydrate yan ng tubig tapos ginamit for stir frying. So ito, iiwan lang namin itong naka-on dito sa bahay kasi meron kaming lakad now. Merong shooting practice si Nico and pupunta tayo doon sa shooting range nila. So ito na, labas na tayo ng bahay. Umulan pala today guys, tapos mamayang hapon meron pa akong trabaho, pero gusto kong sumama sa shooting practice ni Nico kasi hindi para manood ng shooting practice niya. Kasi alam ko naman na magaling siyang umasinta ng baril. Pero dadala ko nitong maliit ko na basket kasi tatry ako doon, baka meron akong mahanap na mushroom. Kasi yung area na yun guys, last year nakapulot ako doon ng konting mushrooms lang naman, and I hope this year meron na naman ulit, diba? So magsushooting practice si Nico same as last year for preparation sa tawag nito for the deer hunting. Very soon pwede nang mag deer hunting guys, and magpa-participate na naman si Nico para meron kaming libreng karne sa bahay. So kailangan nila ng 2 araw na practice, 2 shooting practice per year at least para makasali doon sa deer hunting. Dito tayo sa Lami guys kasi kailangan pumunta ni Nico dito sa Rautakaw. Pakailangan niya ng pulo suwaya. Ano yung pulo suwaya sa English? Yung ear muffs ba yan guys? Basta yung pang cover sa tenga kasi kapag nag-shooting ka kailangan mo yun para hindi masira yung tenga mo guys kasi malakas yung tunog ng shotgun. So punta tayo dito. Ha? It's a rifle. Right, you're going to use rifle. Rifle daw pala yun. Pero yung rifle niya kasi guys is sobrang malakas yung tunog nun. So ayaw naman natin na masira yung ating mga tenga. Kaya kailangan ng kulusuwaya. Dito din ako bumili last time ng mga beans guys na ginamit ko for planting. So wala na sila ditong extra. Para makabili din sana ako ng extra ba para magamit nga siya next year. Pero wala na, pero next year na lang ako bibili. Ito yung bilihin ni Nico yan guys. Oh. This is Junior. Hei, se Luke täällä Junior. Oot sä Junior? Niin on nää kyllä, mutta kyllähän ne sopii. Yeah, but it's fine? Niin. Okay. No, mä otan nää. Ne. En mä näe nyt tuolla kylällä, kun kävele. So yun na. Yung earmuffs nga guys para sa tenga. Pero walang ibang option. Yun lang daw isa. Kaya yun ang bibilihin niya kasi malayo din talaga yung mga tindahan dito sa amin. Kaya yun na. On. Dito ang korte. Tapos yeah. Marami din sila. Parang ano siya dito. Parang hardware. Maliit lang siya na hardware guys. Konti lang yung mga benta nila dito. Hindi kagaya sa ibang hardware na marami din talagang binibenta. Pero at least meron na siyang nabili. Yun lang naman ang kailangan niya for now. Tapos yung rifle niya pala. Tapos yung mga bala. Ready naman na.
Tapos, kailangan lang natin pumunta doon sa shooting range for Nico's practice. Marami din magpa-practice doon guys. 12 o'clock magsa-start. So, maaga kami kasi may alas 2 akong trabaho. And, mag-chismis pa yan siya doon. Mag-chika-chika pa yan siya doon guys. Kaya, agahan natin ang pagpunta doon para hindi din ako malate sa trabaho. Kasi hindi ko pwedeng pasamahin si Anika doon guys. Tapos si Nico is mag-shooting. Kasi baka lumabas si Anika and tumakbo siya papunta doon sa shooting range. O diba na, impasta ni Day. Kaya kailangan na merong bantay si Anika. Yung magsistay lang naman yan siya sa car. Pero minsan, mabobore kasi yan. Tapos pag nasa forest na area, lalabas yan si Anika guys. Tapos, naghahanap yan ng pagkain doon sa forest, lalo na yung mga berries. Alam niya kasi yung mga edibles sa gubat. Kapag may nakita yan siya na forest guys, automatic lalabas yan siya kapag na-bore. Tapos magpipik yan siya doon. So, we never know what will happen. Kaya, sabi ni Nico, sumama ako bago mag-start yung trabaho ko. Kasi, for safety na rin. Tapos, next week, Saturday guys, meron din siyang another practice. And tawag nito, mag-shooting practice na naman siya again. So twice kasi, at least 2. And itong shooting practice during weekends lang may schedule as of the moment. Ito na yung 2, this weekend na Saturday and next Saturday na weekend. Yun lang yung 2 available na araw na pwede mag-shooting practice, and after that wala na. So kung hindi makasali si Nico doon sa shooting practice na yan, hindi siya pwede mag-join sa Peura Metsastus or sa deer hunting. Kasi kailangan talaga ng practice guys. And kailangan mo maging member ng hunting club for you to be able to join this kind of activity or this kind of harastus or hobby dito sa Finland. Kasi ang hunting dito sa Finland is allowed as long as you are a member of the Seura or yung organization nila ng mga hunters. Actually, gusto ko rin maging hunting pero sobrang daming kailangang basahin about hunting, about laws, identification ng mga animals for hunting, different kinds of birds, yung sa mga deer. Tapos meron yan silang number of deer lang na pwedeng i-hunt. And for number of, there are also like number of hirvi or yung mga moose na dapat lang i-hunt. Yung moose hunting naman guys is in group talaga yan. Pero yung peura or yung hirvi, yung peura or yung deer, kagaya ng kay Nico, pwede na siya lang mag-isa. Pero yung hirvi guys or yung moose na hunting, kailangan naka-group kayo niyan kasi marami kayong magbabantay doon sa hunting area kasi mabilis kasi yan sila gumalaw. And like what I said, hindi nila hinahunt lahat guys, di kagaya sa ibang, like example sa Pilipinas, pag may nakita, baril lang na kay baril, shoot lang ng kay shoot, o kaya hunt lang ng kay hunt. Dito guys hindi, meron silang hunting season and kailangan mo maging member ng organization for you to be able to join the hunting club, and kailangan mo rin ng lisensya, and kailangan mo rin mag-join ng shooting practice bago yung hunting season para ma-practice mo yung baril mo guys or yung rifle mo na tama talaga yung yung pa straight ba, kasi inaayos-ayos pa niya yan guys. So actually this time magsa-start na yung rabbit hunting, pero hindi pa pwedeng baril. Hindi pa pwedeng barilin yung rabbit. So pwede na namin actually ipatakbo si Pimo sa forest, pero hindi pa magbabaril. Yung parang practice lang kay Pimo. So baka actually kahapon plano namin yun, pero kasi sinamahan ko yung mga estudyante, kaya sabi ni Nico na next time na lang, baka next week or sa weekend, ilalabas namin si Pimo para makatakbo siya guys, makapag-practice din siya. Kasi Pimo is already 8 years old. And usually, kapag mga hound dogs guys, Finnish hound dogs, 10 years old or 12 years old, maximum yung kanilang age na they are still good for hunting. Matanda na rin kasi si Pimo guys for her age, but
she's still very well. Sabi naman ni Nico na yung last time na nag-hunt daw siya, nung wala pa siyang sariling dog, yung first rabbit niya na na-shoot and yung first rabbit hunting niya with a dog, kasama yung friend niya, yung aso na yon is aso ng friend niya. It was a 12 years old na hound dog. So si Pimo is now 8. So meron pa siguro kaming mga 2 years or 4 years to hunt with Pimo sa forest. But it depends on the health of the dog. But Pimo is very healthy and she's very active. So I think we can hunt with her as much as we can. Depende din sa condition niya. But itong hirvi hunting and yung moose hunting or yung moose hunting tsaka yung peora or deer hunting, hindi siya ginagamitan ng aso kagaya ni Pimo. Ibang aso ang ginagamit. Like for moose hunting guys, yung mas maliliit na aso like mga dachshund or yung Finnish Corva Pusto. Basta yung maliit siya na aso guys na yung tenga niya is nakatayo. Mas maliit na aso. Si Pimo is hindi siya pwede for hunting those big animals na mas malaki sa kanya kasi malaki na siya na aso. Ang pwede niya lang i-hunt guys is yung maliliit sa kanya. Like example yung fox, rabbit, raccoons, or other smaller wild animals sa forest. But usually Pimo is very good with everything. Pero pag may nakita si Nico na example yung deer, yung hinahabol niya, hindi siya na-shoot ni Nico yun guys. Hindi kasi siya pwede. And meron silang laws talaga dito na sinusunod as a hunter and as a respect din sa nature. Ayun. So hinihintay ko lang siya kasi madaldal talaga to si Nico guys. Nag-chismis pa sila doon sa sa cashier. Nag-usap pa sila about hunting stuff and those kind of things. Pero yung kuluket na nabili niya is medyo maliit, nakalagay is junior. Sabi ko, junior ka ba? Kasi nga parang pambata. Pero wala na kasing ibang option. So yun na lang daw ang bibilihin niya today. Bibili na lang kami ng another one sa ibang store later. Kailangan niya na kasi talaga today talaga yung pullus wire or yung earmuffs para protektahan yung kanyang tenga para hindi mabungol ba pag nagbaril. Kasi sobrang malakas talaga yun guys yung sound. I hope I will be able to take a video later doon sa hunting club nila mamaya kapag nag-shooting practice na sila. So if ever I want to go inside. Joo, mut laita taskuun Yeah. ja vetoketju kiinni. So yan na guys, ready na si Nico doon sa kanyang shooting practice. You have your bullets and everything? Joo. Tässä on. Okay. Joo. So ready na siya guys. Laita vetoketju kiinni. Niin Yeah. se ei tippu. Yo, malaitan. Yeah. So hindi na lang siguro tayo magkukuha ng video doon guys kasi parang marami man kasi doon na magpa-practice din. But papakita ko na lang yung doon na side kung saan sila practice last year. Kasi alam niyo naman pag mga video ka guys, hindi din nila gusto yung makita sa video mga ganyan pa kaya. Pero doon yung kanilang shooting practice guys, merong board doon. Kagaya doon sa hunting place kung saan ko dinala yung mga friends ko last time. Pero nakapagkuha ako ng video dito last time guys nung nag-shooting si Nico. Yan. Ito yung shooting range guys. So dyan sila mag-shooting. Yan. Ang baril ni Nico is andun na rin. Nilagay niya na. Tapos ganito kalayo guys. How many meters is this daddy? 100 meters away guys yung target. And merong ditong board na ginagamit nila na meron siyang machine na ginagamit para gumalaw siya. Tapos yun yung isushoot nila. Tapos meron yung range doon guys kung saan banda yung parang target area ba. So first time ko actually nakalapit dito na side kasi maaga kami nagpunta. Kaya
makalapit tayo dito pandahay. May mga mushroom dito guys. Mushroom agad ang nakita. Pero yeah, punta tayo dito. Ito yun yung kung saan gagalaw yung mechanism na yun para i-shoot nila guys. So ganito kalayo, 100 meters galing doon. Tapos dito yung shooting target nakalagay. Andyan sa loob yung shooting target guys, na parang board siya na may drawing ng moose. Tapos merong target area kung saan banda yung isushoot sa yan. Minubuksan na nila. Yan siya dyan. Muulan na ngayon. Basang sisiw na naman tayo nito. Yun. Natulungan ni Nico yung hunting club member nila na mag-open nito. Ito yung target nila guys. O yan. So kunwari pag na-shoot mo, lalagyan nila yan ng cover guys para magamit pa ulit. Tapos meron yan siyang numbers kung saan banda. And ito guys, yung ganito, hindi mo ito basta-basta lang pwedeng gamitin itong shooting range na to kasi chine-check din ito ng police. Meron sila ito yung moose, meron din sila dito yung bear, tapos meron din sila dong tawag nito yung bear, tapos yung Willy Sika or yung wild boar. So ito siya is gagalaw yan siya guys papunta doon. Tapos pag mabilis yan guys kasi mabilis ang galaw ng moose. Tapos isushoot mo. Yan. Tapos merong number corresponding to gaano ka yung nabaril mo ba yung ayun yung target. Alam ko guys, yung nakikita nyo ba, pero yun na gumagalaw na yung board doon. Kasi kailangan nyo siya ng electricity, tapos yung controllers andito na. So dito si Nico mamaya mag-shooting. Dito siya position. Tapos ganun kalayo, 100 meters yung distance ng babarilin niya. So ito yung pipindutin guys para gumalaw yung board doon. Pala, menu, palo po yan. Tapos gagalaw yung board doon guys. So dito yung shooting place kung saan babaril sila. Ito yung kanilang position area. Pwede din doon sa labas. Pero dapat andoon yung kanilang target. Tapos merong radio, merong magbabantay doon. And magbabantay din dito. Tapos titingnan nila kung ano yung points. Sasabihin nila sa radio kung ano yung points ng shooting. Kung sa target ba, di ba may mga number yun. Pero yung ating basket, ayan. Kasi maghahanap tayo ng mushroom. Meron na ako nakita doon. While mag-shooting sila doon guys, ako naman mag-hunting ako dito ng mushroom. Last year, nung nag-shooting practice si Nico, may nakuha din ako mga mushrooms dito guys. And I hope this year meron. Oh, meron nga. Uy, meron ako nakita guys doon. Parang maliliit na tati. Yes! Yes guys, meron. Ayan. Maliliit na hairco tati or yung bullets. Ayan, kakatubo pa lang. Wow! Wow, this is the best. Yung bagong tubo pa lang talaga guys. Yan o, dalawa. Itong isa pa o. Yan. So, meron tayong nakuha dito. Meron din tayong kuha. At least, diba? Linisin natin to. Para lagay natin sa ating basket na maliit. Maliit lang yung bit-bit natin na basket guys. Pero yan o. Dalawa, agad-agad. Ito dito o, merong siyang teras. Medyo moist na guys kasi umulan.
It's okay, pupulutin ko pa rin. Dito same place last year guys. Ayun pa doon oh. Meron isang malaki-laki. So kukunin ko rin yun. And uuwi natin sa bahay of course. Ayan. So yung mga hunters guys, andito na rin sila. Paparating na sila halos. Mapupuno itong parking space dito ng mga sasakyan. Kasi yung mga hunters andito na. Andito na silang lahat. Ito pa dito merong chantarelle na malaki-laki. Yung maliit, iwan ko lang yan. Meron pa ako nakita doon sa may baba banda. Ito dito. Last year nakapag-pick din ako dito guys. Same place. Yan o. Chantarelle. Meron tayong agi guys. While si Nico is busy, ako naman busy din dito. Si Anika is andun sa sasakyan. Kasi kapag weekend talaga, ano niya talaga yan guys. Tablet day niya talaga yan. Medyo sira yung side pero ikakat ko na lang yan. Ito hindi ko nakukunin. Iwan ko na yan dyan. Yan. Pero at least meron tayong kuha o kahit papano, diba? Ilang piraso. Tingnan nyo to guys. Ang laki. Basa ng ulan. Pero matanda naman ito. Uy, kinaulod na ni guys. For sure ako yung taas nito may uod na ito guys. Aray. Yung sa may trunk. Dito sa may puno niya lang banda ito. Ay wala na guys. Grabe kahumok guys. May uod na guys. Ay hindi na natin kunin. May uod na sayang. Na another top TO. Marami pala sa area na to yung ganito. Yan, rinig yung mga baril guys. Yan, start na yung practice nila. Lagay ko yung camera natin dito para try natin tingnan kung meron tayong mapapala sa mushroom na to. Ayoko na lang istorbohin din si Nico doon guys kasi practice niya nga para makapag-concentrate siya. Pero ito, sobrang laki. Wow. Pero guys, yung gills nito guys, sobrang dami ng uod. Pero sana naman, yung dito sa ano, wala pa. Wala pang uod. Try lang natin. Ay, grabe ang uod guys. O, sa taas ba? Ay, ang uod guys. Uy, kadagko sa ulod. Ginoo ko, Diyos mo yung marimar. Pero sana yung katawan nito guys, wala pa uod kasi yun ang iuwi na lang natin. Ito may uod, may traces ng uod pero ito na lang natira sa atin guys. Ganito kasi ang bullets, paunahan talaga kayo ng uod. Malaki nga siya, marami kang malaki yung ano niya, puno niya, lalaki siya kasi king bullets na ang tawag dito. Pero yan oh, maraming uod yan oh, kita nyo? Ano na lang matira sa atin ito guys. Hala. Hala, sige, ulod. Kadamo sa ulod guys. Ito. Oh, yan. Ito na lang natira sa atin guys sa pagkalaki-laki. Pero at least meron. Na sila doon. Bahala sila doon. Pero tingnan nyo to. Wow, ang laki. Sana naman, meron pa tayong mapapala sa malaking bullet na to guys. Tingnan nyo kasi, yan oh. Grabe ang laki guys oh. Yung kamay ko, yan oh. Pero sobrang lambot na ng taas guys. Uy, grabe ka humok guys. Grabe ka slimy kasi nabasa ng ulan. Wala na to siguro guys. Uy. Pag bullets lagi talaga. Grabe oh. Ang laki pa naman sana. Ang ganda sana nakuhanan ng katawan nito ba. Yung ano nito. Pero i-try ko lang be. I-try ko lang. Ngilngig kasi hawakan guys. Kasi yung mga, ay grabe guys ang ulod. Wala na guys. Isang tulak lang ng kutsilyo. Wala na, sira na. Grabe oh. Grabe ang damage ng uod. Wala na guys. Wala na tayong papapala dyan.
Andito na ako sa loob ng sasakyan guys kasi malakas na yung ulan. And kahit pa umuulan, nag-shooting practice pa rin sila Nico. Pero tingnan nyo tong bullet na nakuha ko guys. Yan o, sobrang ganda. 2 piraso ito. Ayan o. Ito lang yung mga nakuha ko dito. But at least, diba, yung napakalaking bullet, ito lang yung may uwi natin guys o. Yung gills niya, yung ulo niya lahat. Wala, tapon. Pero itong chanterelles, ayan, meron tayong ilang piraso ng chanterelles and it's very moist kasi nga umuulan ngayon dito. So, habang hinihintay namin si Nico dito guys, kasi nga ayaw ko rin siyang istorbohin. Kasi pag patapos na rin talaga yung practice guys, marami na ang mga hunters na nagpupunta dito. And napaka-awkward talaga na mag-take na video while andoon sila. Hindi na umuulan guys, kaya lumabas ako. Sobrang bagal ng internet dito, hindi ko makita yung aking YouTube. Kaya siguro kailangan nila ng radio. Ito dito guys is shooting range din ito dito, pero hindi ko alam bakit hindi dito yung ginamit nila. Doon kasi sila talaga madalas. Pero tingnan natin yung forest nila dito guys. And meron sila ditong another type of berry na tumutubo. Meron blueberry sa Finland, diba? Meron ding cloudberries and meron ding bugberry. Ito yung bugberry guys oh. Yan. And may mga mushrooms dito. Hindi ko kilala yung mga mushrooms na yan. Definitely mga rose ko yan guys. Hindi ako magpipik niyan kasi hindi ako sure. Yung kilala, uy, kusuga uy. Baka kay Nico yun na baril. Kasi yung baril ni Nico guys, grabe yun. Sobrang lakas, bugsh. As in, bugsh. Yung uul, parang angat yung lupa sa lakas ba yung baril ni Nico guys. Yung baril niya is pamana yun sa kanya ng kanyang lolo. Kasi yung lolo ni Nico guys, hunters din sila. Kaya, namana din ni Nico yung hobby na yan. Pero ito dito, shooting range din ito guys. Meron sila mga poles dito and I think yung sa poles na yan, dyan nilalagay yung ibang mga targets. Wala akong makita namang mushroom dito guys na pwede nating ma-pick. Meron pero hindi siya edible. Pero at least meron tayong nakuha doon na rose ko. Kusugan baril. Baka kay Nico yun. Hindi ko lang sure. Pero meron ditong cloudberries guys. So pupuntahan ko ito next year. Kasi may nakita akong mga dahon ng cloudberries. Grabe. Kaya ayaw ko doon guys kasi wala akong kulo suwaya. Ito mapapakita ko na sa inyo anong difference ng blueberry and ng bugberries. Itong bugberries guys, almost similar sila ng color, aray. Pero sa bugs sila tumutubo, yung parang moist ang area. Ito ang bugberries. Yan. Bugberries ang tawag dito. Yan o, bugberries. Ganyan ang itsura ng bugberries. And mag-pick tayo ng blueberry. Anong itsura ng blueberry? Ito, may blueberries dito. Napakita ko sa inyo guys yung different berries na tumutubo dito sa Finland. Meron ako tatlo dito. Actually marami pa, but these are the most common ones. Ayan siya. So hindi nyo makita. Meron tayong 3 klaseng berries dito guys. Ito yung color red. Madali lang siyang ma-identify. Ito yung mga pauluka. Ito naman is yung Finnish bilberry or blueberries. Itong dalawa. Ayan. And yung isa naman is yung bugberry. Ayan. Yan, 3 klaseng berries na tumutubo dito sa forest na to as of the moment. And all of these are equally delicious. You can mix this guys. Pwede mo siyang paghaluin. And gawing jam, gawing pies, ganyan. They are all delicious and napakasarap and they are all edible. Maraming bugberries dito kasi itong area na to is medyo moist yung area. And
Napakasarap. They are very rich with vitamins and minerals talaga. Lalo na ng vitamin C. Napakasarap guys. Papakita ko sa inyo paano tumutubo yung mga berries dito sa forest na to. So sa forest na to guys, medyo moist siya. Kaya meron ditong mga bugberries. So, ito yung Pauluca. Yan. Ito yung Pauluca. Tapos, ito naman yung bugberries. Ito yung bush ng bugberries. Ganyan tumubo ang bugberries guys. So, tapos, yung blueberries naman, malalaki yung dahon niya konti. Compare dun sa blueberries. Ito, example. Ito yung blueberries. Ayan o. May blueberries dyan. Yan. Napakasarap nito guys. Pero mas favorite namin itong blueberries. Kasi, masarap talaga siya as in. Ayan. And, of course, sa area na to, marami ding herbs. Pero hindi pa ako marunong mag-identify ng herbs, guys. Ayan o. Bugberries din ito. Mag-pick na lang kaya ako nito, guys. Ayan o. Bugberries. Marami dito kasi moist yung area na to, guys. Meron din ako nakita dito na dahon ng cloudberries. Pero wala ng cloudberries ngayon kasi mabilis lang ang season ng cloudberries. Mahulog na yan sila sa ground. Pero ito dito forest, ito dito, ito basurahan to. Another shooting area ito dito guys. But yeah, ito dito is forest. Nakapalibutan ng forest. Ayan. Puro gubat guys. Sa Finland again, mas marami ang puno kumpara sa mga tao. Swamp itong area na to kasi yung mga puno dito guys is hindi sila ganun kalalaki. And medyo moist talaga yung lupa dito. I don't know bakit. Siguro merong ano dito pond dati. O kaya tubig na hindi siya nakalabas kaya nagstay na siya doon. And hindi na siya nakalabas. Tinubuan na siya ng tinubuan ng moss and naging swampy na yung lupa niya. Pero itong lahat ng area na to guys, this is ano siya, sa organization ng mga hunters. Dito sila palagi shooting practice dito sa area malapit sa amin. Kapag nag-shooting sila guys, maglalagay sila doon ng notice na bawal pumunta dito kasi merong nagpa-practice ng shooting. Ayoko rin lumapit doon kasi wala akong kulo-suwaya. So, hindi ko mapoprotektahan yung aking tenga. Kaya, yun ang winili ni Nico today. Isa sa mga kailangan palang dalhin guys kapag nag-shooting practice is yung lisensya ng rifle or ng baril na gagamitin mo. So, meron dito si Nikong card, ano tawag nito? Lalagyan ng card kasi ay, you're done? Yo. Oh, tapos na si Nico. So, andito yung mga lisensya ng baril niya guys. Marami ito kasi marami siyang different kinds of rifle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Meron siyang 6 na piraso dito guys ng cards for different license sa kanyang mga baril na ginagamit. And yung mga baril namin sa bahay guys, naka-safe yun kasi hindi yun pwedeng ma-access ng kahit kanino man. Ayan. So, si Nico lang ang pwedeng gumamit nun. And even me, hindi ko pwedeng gamitin yun for my own. Pero pwedeng ipakita ni Nico or pahiram sa akin na andyan siya. Yung tuturuan niya ako paano gumamit nun. Or yung sa mga friends ko. Yung pinakita niya lang how to use. Pero yung gamitin na for my own use, hindi pwede. So, kapag wala yung may-ari ng baril na yun guys, hindi yun pwedeng gamitin. So, tapos na siya. Let's ask him how did it go. Yan. How was it, Daddy? No, ihan hyvin. What's your points? No,
Vaihteleva. It differs. But it was good? Niin, medium. Medium. Not very good, but But you will have another practice next week. Joo. My left ear get like hurt when I get my gun there, and there was a guy to shooting, and the pressure it's make ding On the ears? Joo. I forget to use. I had this. Suoja. But You didn't put it on. nee, but Oho. when I listen to results. It's Okay. Yeah. So it went well. Medium. Which is very good. So next week again guys, yung practice, ganun lang kabilis. It was, how many shoots was it, Daddy? Few shoots, yeah, I right? shoot 15 times. 15 times. Oh, Oh no. Now that's a lot. again. 15 times. Yeah. So now guys, we're going home. Kasi mag-work pa ako. Di pa pala tayo uwi guys. Dadaanan namin yung forest malapit dito sa hunting shooting range. Kasi check ko lang kung meron doong mga mushrooms. Yung forest na yan dyan sa unahan. Check lang naman natin. Pero hindi siguro ako magpipik. I don't know why. Basta mag-check lang ako. Tingnan ko lang kung anong meron doon. Kung meron tayong mapik doon bukas. I'll try to come here tomorrow morning. Kasi meron pa akong trabaho today. So kailangan ko rin talaga na umuwi ng bahay. Kasi yung susi ng aking workplace is andoon sa bahay guys. Nasa sasakyan ko. Dito yung mga tinanim nila is corn. Maraming mais dito guys. So akala ko last year yung tinanim nila dyan is salad. Hindi pala corn pala yun. But yeah, papunta na tayo dito sa forest na to. Dito na side. Tingnan lang naman natin kung meron ditong mushrooms. So andito na ako sa gubat guys. And sobrang basa man wala pala akong boots na suot. Pero I think pupuntahan ko to bukas dito. I-check ko kung meron ditong mushrooms. Kasi mixed forest kasi siya. And napaka-old na ng mga puno dito guys. So I think meron talaga dyang mga myceliums ng mushrooms. I think so. That's what I think. Positive. Positive pa rin kahit hindi nakita. But yeah. Parang malinis talaga yung gubat na to guys. So pupuntahan ko to bukas. And i-check ko kung meron siyang mushroom talaga. Kasi hindi pala ako naka-boots guys. Mahirapan ako maglakad nang walang boots doon sa loob. Pero i-try pa rin natin na pumasok. Kahit dito man lang sa may bandang harap na side lang. Madulas kasi Pero yan yung gubat dito. Yan. But yeah. Puntahan ko na lang to bukas guys. Yung naka-boots ako. Tapos naka-waterproof na pants. Para hindi tayo mabasa-basa. Kaya umulan nga kasi kaya masyadong moist yung mga dahon. Sana po abangan nyo po yung hunting season namin dito sa Finland. Let's see kung ano yung mga hunt namin this year na mga deer and rabbits sa forest. And samahan nyo po kami sa aming videos everyday. Dito sa amin guys, merong parang market day dito sa amin ngayon. Kasi mga local products dito sa area namin, meron sila mga binibenta. Yeah, kila. Oh, hantik essential. Täällähän on perinnetaitoja. Itse. Siitä taitajasta en tiedä. Oletko sä tehnyt tämä ihan manuaalisesti? Siis Tämä kaikki? Nämä on ainoastaan tehty puukolla ja kirveellä, mutta kaikki muu on tehty koneella. Kaikki on tehty itse kyllä. Pukolla? Niin, With the use of a knife on? With the use of that pukul one? Yeah, this is only made with an axe and with a knife. Well, nothing else. It's not hard?
This is done this morning. As you can see, morning? it's a little wet because it's fresh wood. Yeah. And because it's fresh wood, it's very easy and pliable to cut. Okay. If it would be possible to make a wooden spoon out of dry birch, but it's much tougher to carve and it splits much easier. So it's basically just not very pleasant. Yeah. You need something like this, you can. Huh? You can. Where will I use it for? After hitting you? No, ito muuten painava. Tää What is it for? For the meat? Is it used for meat? It's been bought for a variety of uses, but the original use is for as a wooden mallet for chiseling. Oh. So it's chiseling. And for general purpose mallets for woodworking. And Amazing. as you can hear, feel it's heavier than solid wooden mallet would be because it has steel balls inside. So it's heavier than a traditional. Oh yeah, it's heavy. Yeah. I like a heavier mallet because you don't have to hit it so hard. You can just tap away. Wow. It's much nicer. Amazing. So magkakape na lang kami dito sa Koski Kartanong guys kasi wala kaming dalang cash para bumili ng mga pagkain na meron doon sa festival. Kaya coffee na lang dito sa loob. Tapos sa pasok na rin ako ng trabaho. Yun, bilisang vlog lang ito today. At least nakapag-practice si Nico doon sa shooting niya. So meron pang another shooting next week. And hopefully makapag-practice talaga siya guys kasi kung hindi siya makakasali doon sa deer hunting this season, and we really wanted na maka-join siya kasi magkakaroon kami ng free meat, and it's good for us kasi makakatipid kami with that free meat na makukuha niya through hunting. Anyways, ito ko na po tatapusin ang vlog na ito. Salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood ng aming vlog. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, The Lindemans. Marami pong salamat. Hey, hey!